low interest rate, 5 minutes lang ay nasa iyo na ang perang hiniram mo. Legit at maaasahang lending app ba ang hanap mo? Hi guys! In this video ay isa na namang lending app ang ating i-review. Ipapakita ko nga sa inyo kung paano ito gamitin. Ang lending app na ito ay walang iba kundi ang One Hand app. Napaka-friendly user neto at madaling intindihin. Pwede nyo itong ma-download mapa Android user or Apple user man kayo. At napatunayan ko na sila ay legit na legit. So, ipapakita ko sa inyo yung unang humiram ako. So, eto yon. Dito guys, makikita ninyo na yung minimum amount na pinahiram nila sa akin is 2,000. Which is good na yon kasi if first time user ka at 2,000 agad yung pinahiram, masasabi kong maganda na itong lending app na ito. Compare sa iba na 1,000 or hanggang 1,500. Dito nga sa terms, humiram nga ako dito noong February 6 and kailangan ko siya mabayaran noong March 6, 2024. So yung pagitan niya is within 1 month, kailangan mo na siyang bayaran. Much better kung meron ka naman ng pera, bayaran mo na siya agad bago pa mag-due date. Walang interest na nilagay dyan or walang service fee. Kung magkano hiniram ko, ganon ko lang din siya binayaran. Same amount. Again, no, kung meron ka naman ng pambayad, bayaran mo na siya kahit wala pa yung due date para maganda yung maging record mo sa lending app na ito. And mag-i-increase yung next loan mo. Sa second loan ko, 2,000 lang ulit yung hiniram ko. Pero this time, kinuha ko siya ng 3 months to pay. And yung monthly ko ay 875 pesos per month. Computin natin yan. Ang kabuuang interest nila ay 875 times 3 is equal to 2,625 pesos. So, i-divide lang natin yung 625 divide by 3 is equal to 208.3 pesos. Yun nga no, bali 208 pesos per month yung kanilang interest doon sa 3 months term. Para sa akin, okay na yon kasi nagamit mo naman na yung kanilang hiniram na 2,000. And yung 3 months, sobrang tagal na nun para mabayaran yung anong halaga. This time naman guys, ay i-share ko sa inyo kung paano nga ba mag-loan gamit ang app na ito. First is to download One Hand app on your mobile phone. Pag okay na, kindly put your mobile phone and click read and accepted the privacy agreement and service agreement. So, make sure na basahin niyo yan. Then, i-click nyo lang yung let's go. Next, i-click nyo lang yung borrow now. Fill in your basic information. Anong ID ba yung gagamitin mo? Dito, no, yung pwede nyo lang gamitin is yung government valid ID. And then, your name. Syempre, napaka-basic na lang yan. Your name, your address, your birth date. Alam niyo na yan. And etc. Next is yung choose payment term. Kasi yung ako yung nanghiram, nung first time user pa lang ako, ang available lang nila is yung 1 month. So yun na agad yung kinuha ko. And yung kanilang minimum amount nga na pinautang is yung 2,000. So don't expect na malaki agad yung ipapahiram nila sa inyo since first time user pa nga lang kayo. Wala namang lending app na nagpapautang na nasa 5,000 agad. Walang ganon. Next is yung pipili ka na ng e-payment kung saan nila ipapadala yung hiniram mo. It's up to you kung meron kang Shopee Pay, GrabPay, PayMaya, GCash. Ilagay mo kung ano yung meron ka. Yung sa akin kasi guys, agad siyang na-approve. Parang 5 minutes pa lang nandun na siya sa GCash ko. Depende siguro yan, no? Kasi mayroon ako mga nababasa na umabot na ng 24 hours, di pa sila na-approve. So, depende. And yun nga, no? Yung first na humiram ako sa kanila, 2,000 yung binayaran ko. Walang interest. Pero dun sa second na pag-loan ko, kinuha ko siya ng 3 months and meron na siyang interest na 625 pesos in total. Ganun nga lang, kadaling gamitin itong lending app na ito. So, hindi ko kayo ina-encourage mangutang, pero yun nga, no, pag talagang emergency at talagang nahihiya kayong maghiram sa mga kamag-anak ninyo, pwedeng-pwedeng ito, basta bayaran nyo siya on time, or kung meron na kayong pera, agad, bayaran nyo na siya. And that's all guys. Thank you for watching, and God bless us all. Bye!